Okay, magandang araw po sa ating mga subscriber. Maraming salamat po sa inyong suporta, sa inyong tiwala at ang inyong walang katapusang suporta dito sa ating YouTube channel sa mga kababayan diha sa San Carlos, Pilar, Bohol, sa lugar ba. Yung adlaw ninyong tanan diha sa mga subscriber nga niya kanunay dinhi. Lagi po nandito sa ating YouTube channel. Magandang araw po sa inyong lahat ulit. At ito po yung gagawin ko ngayon, mag-react ako dito sa kaya ditong balita nito, dalawang nagiging ex-Senate President, itong si Coco Pimentel at saka itong si Franklin Drilon. May sinasabi ho dito sa impeachment ni VP Sara pagdating ho sa Senate. At nakikita ko dito, ang ma-opinion ko lang ay mukhang magiging delikado o tagilid din itong si Tito Soto kapag hindi niya to ayusin, kasi sabi nga ay sobrang dami ang minority ngayon, 9 against 15. Ibig sabihin 9 ang minority member at 15 ang majority. So yung majority, hindi ho yan sigurado si Senate President dyan, Tito Soto, na makuha niya lahat yan ng suporta dyan para sa impeachment ni VP Sara. So sa bagay, mayroon pa namang isang senador dyan ngayon na hindi pa talaga umaattend sa hearing dyan, sa mga aktibidad dyan sa Senate, itong si Bato de la Rosa. So balikan natin ho yung ito yung opinion ni tawag ito, opinion nito ni Pimentel at ni Drilon. Ipasok natin ang video. Pakinggan ho ninyo at titingnan natin. Nanindigan po si Senate President Tito Soto na pwedeng i-convene ang impeachment court basta may 13 senador na present. Yan po ay kahit posible umunong mauwi sa kudeta sa Senado kung haharangin ito ng ilang senador ayon po sa isang dating Senate President. Nakatutok si Mav Gonzales. May 5 miyembro ngayon ang tinaguriang Duterte Bloc sa Senado, sina Senador Bato de la Rosa, Bongo, Rodante Marcoleta, Robin Padilla at Amy Marcos. Bahagi sila ng minorya kasama sina Senador Alan Peter Cayetano, Cheese Escudero, Joel Villanueva at Jinggoy Estrada. Sabi ni dating Senate President Coco Pimentel, posibleng mauwi sa kudeta kung gusto harangin ng ilang senador ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sabi kasi ni Senate President Tito Soto, oras na matransmit sa Senado ang Articles of Impeachment, kaagad niyang i-convene ang impeachment court. Ang opinion niya, kailangan mag-trial. So, hindi siya papayag na hindi mag-trial. What is the only way? What is the only way na ma-enforce ng majority kung ayaw nila mag-trial? Ang laki ng minority ngayon, 15 versus 9. Opo. Tandaan mo na you only need 13 votes to elect the Senate President or to elect a new Senate President. Tingin ni Pimentel, maninindigan si Soto kahit pamapalitan siya sa pwesto. Sabi kasi ni Soto, pwedeng i-convene ang impeachment court basta't may 13 senador na present. Kung palitan siya, so be it. ang importante yung lugar niya sa history, sa kasaysayan, na mapakita niya sa mga apo niya siguro na tama yung paninindigan niya kahit na ang kapalit losing the position. Tingin ni Soto, walang mahabang debate kung magkaroon ng trial sakaling umakyat sa Senado ang Articles of Impeachment laban kay Duterte. Kung matuloy, gusto ni Soto ng pre-trial para maayos at mabilis ang proseso at wala ng sorpresa. Tingin niya sa huling linggo ng Hunyo ang pinakamatagal na pagsisimula ng impeachment trial, basta't walang magde-delay. Para makonvict at matanggal sa pwesto ang bise, kailangan ng 2/3 na boto mula sa lahat ng miyembro ng Senado na tatayong senator judge. Dahil may 24 na senador ngayong 20th Congress, kailangan ng 16 na boto para sa conviction. Kinukunan din namin ng pahayag si Cayetano pero wala pa siyang tugon. Si De La Rosa na tatayo ring senator judge, wala pa ring pasabi kung papasok na siya. Yun yung kay Pimentel. Ano mangyayari? Ano kaya mangyayari nito kapag talagang ipilit o kung mayroong magharang diyan na mga senador diyan sa House of Representatives, sa Senado. Nakos. Ito pa kaya
Panoorin natin itong kaya Drilon. No? Hindi lang posisyon ni VP Sara ang nakataya sa impeachment complaint laban sa kanya. Ayon kay dating Senate President Franklin Drilon, posible ring manganib ang liderato ni Senate President Tito Soto. Alamin kung bakit sa Agenda Weekend Report ni Chill Emprido ng Abante. Nasa kapangyarihan ng Senate President ang pagtatakda kung kailan sisimulan ng impeachment trial. Ito'y matapos linawin ng Korte Suprema ang interpretasyon ng salitang forthwith. Ayon kay former Senate President Franklin Drilon, bagamat nilinaw ng Supreme Court na ang forthwith ay maaaring mga hulugang within a reasonable time, mananatili pa ring discretionary ng Senado ang interpretasyon nito. Aniya, kung magpapasya si Senate President Tito Soto na simulan agad ang trial, mananatili iyon maliban na lang kung mababaliktad ng mayorya ng Senado ang kanyang desisyon. The rule in statutory construction is you give the word its ordinary meaning. Now, forthwith, what does it mean immediately now? But the Supreme Court said, no, it's not necessarily so. But they said that it is discretionary and the interpretation of the Senate is superior as to when they will convene. In other words, they recognize the jurisdiction of the Senate insofar as the interpretation of forthwith. Nagbabala rin si Drilon na sakaling may senador na kumwestiyon sa ruling ni Senate President Tito Soto at makakuha ito ng suporta ng mayorya sa plenaryo, maaaring malagay sa alanganin ang kanyang posisyon. It is a judgment call of the Senate President which can be reversed by the plenary. But until the plenary reverses it, he sets the date. Okay, we start convening tomorrow. If somebody questions it and says, you are wrong, Mr. Senate President, if one senator says, and that senator who questions Senator Soto would have the majority, then Senator Soto can say goodbye to the Senate presidency. Samantala, binigyang din ni Drilon na ang pinakamahirap na bahagi ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte ay ang pagkuha ng sapat na boto para mahatulan siya sa Senado. Kailangan kasi ng hindi bababa sa 16 na senador o 2/3 vote para magkaroon ng conviction sa impeachment trial. Kung pagbabatayan daw ngayon ang kasalukuyang political alignment sa Senado, may humigit kumulang 9 na senador na posibleng bumoto ng pabor kay Duterte. Di kaya kinabahan si Soto ngayon? Di kaya siya kinakabahan dito tungkol dito sa impeachment ni VP Sara? Na ay, paano to? Alam nyo kasi, isa lang nakikita ko dito. Isa lang advantage dito kay kay VP Sara dito sa Senate President ngayon na hindi abogado. Ang laking bagay nito. Dahil ito si Soto, hindi abogado. Nako. Sigurado man to maghanap ng mga abogado para ikonsulta talaga ang kanyang gagawin. So ganito, pag magkonsulta tungkol dito sa sinabi ng dalawang Senate President o kaya kinausap to siya dyan, magdadalawang isip po to. Kaya lang may video ka akong nakita dito na matapang ang tapang mo, Senate President Soto, akala mo kung sino ka. O paano lang muna natin to, patapyas Muling ginarantyahan ni Senate President Vicente Soto III ang kahandaan ng Senado sakaling mas maagang matanggap ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sabi ni Soto, anuman ang kahihinatnan ng impeachment ng pangalawang Pangulo ay nakahanda lang sila sa Senado sakaling iakyat ang articles of impeachment agad anyang magkukonvene kinabukasan ang Senate Impeachment Court. Automatic yun eh. I will bring it into the plenary, and therefore it will be the action of the Senate as a whole. So I will merely be the catalyst or I will be the initiative to bring it to the floor. Pag pinadala sa Senate yan, is the Senate President that receives it. Oh, yan. Ang tapang niya, no? Pero, tama nga ho, itong dalawang dating former Senate President, may nagbabalak harangin itong impeachment ni VP Sara. Giit naman ni Senator Robin Hood Padilla na harangin nila ang posibleng pag-convene ng impeachment court.
Di ba ang papel naman ng minority to oppose? Hindi lang impeachment. Lahat ng bagay dito, ang trabaho namin ay i-oppose. So sana wag kaming pagbintangan. Kapag kami ay nag-oppose, wag kaming sabihan na kami ay bias. Diyan po ang parliamentary procedure na dapat naming sundin. Pero sabi ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, wala pa silang napag-uusapan sa oposisyon. O si Robin Padilla, di ba? Nako po. Alam na nila yan eh. Bitirano ba naman yung dalawa na yan dyan? Sabihin man natin na hindi yan sila Duterte, pero alam nila yan kung ano ang galaw. Alam nila yan kung ano pagalawin itong impeachment ni VP Sara pagdating sa Senado. At alam din nila na ito si Soto, hindi abogado, madali ho itong magbago ang isip dito. Kasi kung sigurado, kung ang gagawin nito ay bara-bara, delikado na nga, itagilid ka dito sa mga kasamahan mo mga senador. Gustong-gusto pa naman to ma-impeach si VP Sara nitong Soto na to. At alam naman natin kung sinong mga senador dyan na ayaw talaga kay VP Sara. Soto, Tulfo, dalawang Tulfo ha. Yan si Risa Hontiveros. Yan yung ano talaga, sobrang mga atat na ma-impeach. O ano ngayon? Andyan na nga yung Senate President ninyo, kung mamalasin ho yan, baka itong Mayo na to, o Hunyo, mag-iba ng Senate President dyan, manda kayo. Ang nagkaproblema lang din kasi dito talaga sa mga senador ngayon, kunti lang talagang abogado dyan sa mga senador natin ngayon. Ilan ang abogado dyan? Okay, dalawang Cayetano. Etong si Marcoleta. Sino pa? Basta 5 lang yan eh. 5 lang abogado dyan. Sos, ang Senate President nagiging host na lang yan sa Itbulaga. Ayan. Ngayon, anong gagawin mo ngayon, Soto? Tagilid ka ha? At itong impeachment ni VP Sara, ang mga congressman, alam naman natin ma-impeach talaga sa House of Representatives ito. Pagdating ho sa Senado, doon ang magandang laro nito. Kasi alam na, patibayan ng ano to eh, patibayan ng utak nito ha. Patalinuhan din to. Ang Senate President dyan, ganyan ba naman umasta din eh. Di ba may balita din, pinasasagot siya sa kanyang kuminto tungkol ho doon sa impeachment nung una. Ayan na ngayon, Soto, kamalas-malas mo talaga. Naman, Kaya nga magsalita ka kasi, dahan-dahan lang. Kasi hindi ka abogado, sir. Tawagan nyo itong sir to para may panglubag-loob. Okay? Antayin natin to pagdating sa impeachment ni VP Sara, pagdating sa mga senador, kung paano nila to i-handle. Nangangamoy palit ng Senate President or nangangamoy ibasura ulit itong impeachment ninyo na pinilit dyan sa House of Representatives. Alam naman natin kung anong pinagagawa dyan, na talagang naghanap pa sila ng dagdag na ebidensya kuno para ma-impeach si VP Sara. Ako, kunting ano na lang, kunting hakbang na lang dito, iakyat na ito sa mga senador itong impeachment na to. Itong buwan na to. So, abang-abang na. Soto, magrosaryo ka na. O kaya balik ka na sa Itbulaga.